Ang akala ni Senator Amy Marcos sa kanyang pagsasagawa ng investigasyon, iboboto siya ng mga Duterte supporters. Ang tingin kay Amy Marcos ng mga DDS po, manggagamit. Wala nang tiwala sa kanya. Boss, di Marcos supporters, mga Marcos loyalists, pati mga DDS, wala na. Kaya nga po, wala na siya sa Magic 12. Nakikita natin ang pagkawasak ng political career ni Amy Marcos tulad ng mga Duterte. The fall of Amy Marcos kasabay ng pagbagsak ng mga Duterte. Kasi dumikit siya eh. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Sinupalpal mga kababayan ni Senate President Chis Escudero si Senator Amy Marcos. Nakatikim po ng malulutong na pananalita. Huwag mo niyang gamitin yung investigasyon dyan sa Senado tungkol sa pagka-aresto ni Digong para niya sa personal political ends ninyo, political objectives. Nag-motion kasi po si Bato, kinontempt yung isang in-invite nila na resource speaker, si Ambassador Marcos Lacanilao, pilit na pinipiga. Nag-react po si DOJ Secretary Rimolya. Binubuli na niya ninyo kami. Abuse of power mga kababayan ginagawa ng committee ni Amy Marcos. Nag-motion si Bato na i-contempt, hindi umobra po, hindi man pumirma si Chis Escudero. Pinangaralan ngayon si Amy Marcos. Walang magawa si Amy kundi i-release sila Kanilaw. Ganon yung nangyari mga kababayan kahapon at kagabi. Ngayon, but before that, dito muna tayo mga kababayan sa Joke Time para relax. Padala ni Barley Kimbo ng Ireland o Dublin, Ireland. Mas na gaya dyan sa Europe, sa Ireland, malapit kay Digong. Sa Dahig. Ito po, kwento ng mag-inang buaya. Pero revise ko na lang, imbes na pulis, gawin nating politiko na lang. May mag-inang buaya mga kababayan daw. Nakatira sa ilalim ng ilog o nakatira sa ilog sa ilalim ng tulay. Ngayon, gutom na yung mag-inang buaya. May dumaan pong tao, teacher. Sabi ng anak na buaya sa kanyang nanay, "Inay, kainin ko na itong tao na dumadaan." Sagot ng nanay, "Wag anak, teacher yan. Marami na yan na natulungan na mga bata para matuto." Ngayon, maya-maya, may dumaan na naman po isang estudyante. Sabi uli ng anak na buhaya, "Nay, kainin ko na yan dumadaan na tao." Sabi ng nanay doon sa anak na buhaya, "Wag anak, estudyante yan, bata pa yan, marami pa yang pangarap para sa kanyang pamilya. Ang last pong dumaan, politiko." Sabi ng anak na buhaya, "Mama, kainin ko na po itong dumadaan na tao, yung politiko po." Sabi ng nanay na buhaya, "Wag anak, mas buhaya pa yan sa atin." Yung politiko po, mas buhaya pa daw sa totoong buhaya. Malamang mga kababayan, mahilig lumunok ng mahilig lumunok ng confidential funds yung dumaan. Joke man lang po na may katotohanan. Matik na, 200 pesos. Padala mo na lang yung GCash number mo. Kasali ka na rin sa ating monthly draw. Pag nabunot yung entry mo, 5,000 pesos agad. Pag hindi nabunot, may chance ka pa sa December. Ang grand prize, 10,000 pesos. Ito na. Kasali ka na rito. Napakarami na pong entries. Balikan natin mga kababayan, yung kwento natin. Hindi na makati si Chis Escudero. Talagang sinuplak po si Amy Marcos sa kanyang pagmumuka.
Ito yung paiya ngayon si Amy Marcos. Malaking po ito, malaking sampal sa kanyang pagmumuka. Ang akala nila, pwede nilang abusuhin yung kanilang contempt power sa Senado. Nagmosyon na i-contempt. Then it was acted by Amy Marcos. Pinipiga nila si Ambassador Lacanila. Wala naman pong masasabi pa. Sabi po ni sabi ni DOJ Secretary Boyeng Rimulya, binubuli na niya ninyo kami. Mamaya, i-replay natin mga kababayan yung sagutan ni Boyeng Rimulya at saka ni Bato, ni Amy Marcos. Walang kakwenta-kwenta mga kababayan yung investigation. Paulit-ulit yung tanong, sabi nga ng mga netizens, mga observers po, para ng pirated CD, yung Senate investigation po, pare-parehas yung tanong, nasagot na yon yung first hearing. Kung hindi nila matanggap yung paliwanag ng mga resource persons, they can resort to legal action. Yung amon nga po ni CIDG Chief General Nick Torre, pwede niya kayong filean ninyo kami ng asunto sa korte, sasagutin namin. Hinampas na po sa pagmumuka si Amy Marcos ni Senate President Chis Escudero. Sabi diyan, Senate President Chis Escudero lambasted Senator Amy Marcos, boldly telling the presidential sister to refrain from using the Senate as a platform for her own political objectives. Yan Hindi man po pinirmahan ni Chis Escudero yung contempt order. Walang magawa, mga kababayan si Amy, kundi i-release yung kinontempt niyang si Ambassador Lacanilao. Yan sabi ni Chis Escudero. Do not use Duterte arrest probe for personal political objectives niya. Kaya ngayon si Amy Marcos. Sumusobra na mga kababayan at klarado na sa isipan ng ating mga mamamayang Pilipino, hindi na po makakaulit itong si Amy Marcos. Naging toxic na si Amy Marcos mga kababayan sa kanyang kapatid na si PBBM. Sabi ko sa inyo, iwasan natin yung mga toxic people, yung mga Duterte, toxic po. Pag dumikit ka sa mga toxic people, sigurado magiging toxic ka din. At tingnan ninyo ang nangyari kay Amy Marcos. Dumistansya kayo, mga kababayan, dito sa mga taong ito. Yan sabi ni Chis Escudero. Laking sampal ito kay Amy Marcos. I urge Senator Marcos to refrain from using the Senate as a platform for her own personal political objectives and to instead use her name, title, and influence as a bridge towards unity, not a wedge for division. Our people in our country expect and deserve no less. Naging instrumento pa ng pagkakawatak-watak itong si Amy Marcos. Kung hindi siya kumbinsido sa nangyari po, di mag-file siya ng asunto laban dito sa mga opisyal. Kung hindi, pumunta siya sa dahig doon sa ICC. Makipag-argumento siya sa mga judges. Sabihin niya na mali yung pag-aresto kay Digong. Nasa kamay na po ng ICC si Digong. Nakakaya itong mga pinagagawa, mga kababayan ni Amy Marcos. Nakalata na si Chis Escudero. Escudero said he would not allow the Senate nor the office of the Senate President to be used to further petty partisan interests, especially by those actively seeking re-election in the coming midterm polls. Ang akala ni Senator Amy Marcos, sa kanyang pagsasagawa ng investigasyon, iboboto siya ng mga Duterte supporters. Ang tingin kay Amy Marcos ng mga DDS po, manggagamit. Wala nang tiwala sa kanya. Boss, di Marcos supporters, mga Marcos loyalists, pati mga DDS, wala na. Kaya nga po, wala na siya sa Magic 12. Nakikita natin ang pagkawasak ng political career ni Amy Marcos tulad ng mga Duterte. The fall of Amy Marcos, kasabay ng pagbagsak ng mga Duterte. Kasi dumikit siya You see? Nakalata na po si Escudero. Sabi niya, the Senate is an institution of reason and rule. It is not a tool to be leveraged for propaganda and self-promotion. O yan po yung naging statement ni Chis Escudero. Basahin ko po yung statement. Statement of Senate President Francis Joseph Chis Escudero. All members of the Senate are fully aware that under the rules of the Senate, the power of a committee chairperson to order the arrest or detention of any person
resource person cited in contempt is subject to the approval of the Senate President. This safeguard exists to ensure that the powers of the Senate are exercised prudently with a due regard to the rights of all and not wielded for personal or political ends. Napakatalim po ng parang double-edged sword. Mga kababayan, napakatalim ng pagkasulat po. Naubos na din yung pasensya po ni Chis Escudero. Kasi kitang-kita naman po, hindi, unlike the Congress, the House of Representatives, they exercise prudence. Kung talagang nakikita nila, mga kababayan, na mali na yung ginagawa, nagsisinungaling talaga harap-harapan, yung mga resource persons, tulad ng mga DDS vloggers, at saka yung mga naimbestiga ng Quadcom, na harap-harapan iniiwasan nila, sagutin ng diretso. Ayun, talagang kinokontent po, kinukulong. Pero doon po sa Senate investigation, napakalinaw. Tama yung description niya, politika po. Ang pinaglalaban po dito ni Amy Marcos, hindi man yung interes ng ating mga mamamayang Filipino, lalo ng mga biktima, yung interes ni Digong, human rights ni Digong, yung abuser, the accused, the suspect, sa thousands of extrajudicial killings, tapos they have the gall na gamitin yung human rights daw. Yung mismong human rights violator, inaakusa. At by their own admission, mga kababayan, proud pa sila sa mga patayan. Narinig ninyo po yung mga testimony sa Quadcom. Pagkatapos, gagamitin nila yung human rights na sinasabi. Matinding kawaling hayaan, mga kababayan, itong ginagawa nila. Hindi na natiis ni Chis Escudero. Mabuhay si Chis. Sabi ni Chis Escudero, for unknown reason niya, Senator Amy Marcos appears to have disregarded this long-standing rule of or conveniently forgotten it that the approval of the Senate President is not automatic nor ministerial simply because she desires it. For the record niya, I did not refuse to sign the contempt order of Ambassador Marcos Lacanilao. Senator Marcos released her statement and flaunted to the media her signed arrest and detention order even before I could see, much less receive a copy of it. Ambassador Lacanilao was ordered detained without the requisite approval and due process niya. No less than Chief Justice Alexander Gismondo has successfully pointed out in his concurring opinion in the own case that witnesses accused by Congress of giving false or evasive testimony must be accorded stricter due process requirements, none of which was apparently accorded to Ambassador Lacanilao before he was ordered detained. Kapritsyo po ni Bato na siyang nagmosyon, sabay hampas naman ng Gaybel ni Amy Marcos. Masyadong inaboso nila yung contempt power ng Senado. Sinira ninyo ang institusyon mismo. Kaya wala kayong karapatan makabalik pa sa Senado. Sisiguraduhin naming mga mamamayang Pilipino, we are the masters. We are your masters. Bakit natin i-rehire ang isang tulad ni Amy Marcos na ayaw makipagtulungan sa kanyang kapatid na ipinili nating Pangulo? Bakit natin i-renew ang isang senador na tulad ni i-renew ang kanyang kontrata sa Senado? Tulad ni Bato, ni Bongo, hindi man po umaaktong senador ng Pilipinas, senador ni Digong. Lahat sila Tatay Digong. Ang pinaglalaban yung rights ni Digong. Walang paki sa rights ng mga ordinaryong tao. Saan ka pulutin yan, mga kababayan? Anong klaseng mga taong ito? Sabi ni Senate President Chis Escudero, after several hours of Ambassador Lacanilao's unauthorized detention, I directed his release, both as a matter of regularity and out of humanitarian consideration as his grandfather is to be laid to rest today. Patay pala yung lulo niya, ni Lacanilao. In order to comply with the requisites of due process, I am issuing a show cause order today for Ambassador Lacanilao to explain within 5 days why he should not be cited in contempt as requested by Senator Amy Marcos. I shall decide
I shall decide on whether or not to sign his arrest detention. Only thereafter, the public we serve can rest assured that I will review the committee proceedings in that I will exercise my duty in discretion in accordance with the law to determine their propriety, devoid of political agenda or motivation, and with the best interest of our people, country, and the Senate as an institution in mind. I will not allow the Senate nor the office of the Senate President to be used to further petty partisans' interests, especially by those actively seeking re-election in coming May midterm polls. The Senate is an institution of reason and rule. It is not a tool to be leveraged for propaganda of self-promotion. In effect, mga kababayan, sinasabihan ni Escudero, itong si Bato, itong lalo na si Amy Marcos, huwag mong gamitin sa inyong political agenda ang Senado, sa inyong mga propaganda. Kasi po, mismong sinisira nitong mga taong ito, yung Senate as an institution. You see, bumaho yung Senado. Dati, mataas mga kababayan ng pagtingin natin sa Senado. Ngayon sa Congress po, mataas yung pagrespeto kasi tama yung ginagawa ng House of Representatives. Whereas yung Senado, kitang-kita po ang pagkiling nila sa kanilang mga kaalyado sa politika. Kaya I think tama din talaga, mga kababayan, yung naging desisyon ni Senate President Chis Escudero na wag mo na gawin agad-agad yung trials, Senate impeachment trials laban dito kay Sara Duterte. Kasi talagang hindi po objective yung mga senador. Alam na natin kung sino yung mga kakampi, mga kababayan ni Sara Duterte. So kailangan muna tayo magbotohan talaga po after election na. So that itong mga bias na mga senador, tanggalin po natin sa Senado. May karapatan po tayo. This is our way to save the Senate as an institution, mga kababayan. Tayo na yung gumalaw. Tayo mismo na mga mamamayang Filipino. Yung mga walang iya dyan sa Senado, tanggalin po natin. Tayo yung pasweldo natin sa kanila, mga kababayan. Sinalaula na nila yung mismong institusyon. In effect, yun ang sinasabi po ni Chis Escudero. Salutuyo kabayan, nagustuhan natin. Taga Sorsogon ito Bicolano. Sabi dito sa sulat ni statement ni Chis Escudero, hindi niya paintulutan niya yung Senado or the office of the Senate President na gamitin dito sa partisan interest. Senator Marcos says that this episode sets a terrible precedent, and I concur, but for different reasons, anya. I believe it is a dangerous precedent to allow senators to flout the Senate's own rules for personal gain. For when procedures meant to safeguard due process and institutional integrity are ignored for media mileage or political ambition, that is when the credibility of the Senate is threatened. Sinira nila yung credibility, mga kababayan, ng Senado na mataas. Sinira po nila. Sinira mismo ni Amy Marcos, sinira ni Bato, ni Bongo, ni Alan Peter Cayetano, lahat nilang kalyado. Yan, hindi na tayo magtaka kung bumagsak ang ratings po, ang paniwala ng mga mamamayang Filipino sa Senado. Kasi yung mga senador na tulad ni Amy Marcos, ni Bato, ni Bongo, sinalaula nila, ginamit nila sa kanilang political ends, objectives, partisan political objectives. Yung Senado po, yan mismo ang sinabi ngayon ni Senate President Chis Escudero. Yan napakalinaw po. I urge Senator Marcos to refrain from using the Senate as a platform for her own personal political objectives and to instead use her name, the title, and the influence as a bridge towards unity, not a wedge for division. Our people and our country expect and deserve no less.
Pinangaralan po, mga kababayan ni Chis Escudero, si Amy Marcos. Sabi nga natin, buti pa tayo, hindi man tayo ka-apelyido. Hindi man natin kaano-ano si President Bongbong Marcos. Pero sinusuportahan natin. Maganda. Bakit? Maganda yung ginagawa. Hindi man po nakikipag-away. Ang nakikipag-away po yung mga Duterte na kinampihan pa ng kapatid na si Amy Marcos. Kaya itong ginagawa ni Amy Marcos, nakakasuka sa totoo lang po. Pinili mo yung ibang tao na napakasama ang ugali. Alam ng mga mamamayang Pilipino kung gaano kasama ng ugali nila. Doon ka pa kumampi. Kasumpa yung pagkatao mo, Senator Amy Marcos. Buti pa yung mga Marcos supporters, Marcos loyalists, sinusupport yung kapatid mo. Pero ikaw, anong ginawa mo? Mas sinupport mo pa yung mga Duterte. Si Sara Duterte, si Digong, na walang tigil sa pagbabanta sa yung kapatid. So pati si Senate President Chis Escudero, nagtataka, anong motibo mo? Bakit ka nagkaganyan? Ano nangyari sa pagkatao mo? Di ba, Senator Amy Marcos? Ano nangyari? Bakit nabulok yung iyong pagkatao? Kami alam namin kung bakit nabulok yung pagkatao mo. Kasi sumama ka sa bulok. Parang kamatis. Tawag dito kararaw o nigo. Yung kamatis po, isang sako halimbawa, pag may bulok na nandyan, pag hindi mo tinanggal o sumama ka sa bulok ng kamatis, mabubulok ka talaga. Ito na ang pagkabulok ni Amy Marcos, that is your choice. Pinili mong sumama sa mga bulok na tao, pabayaan namin kayo, Senator Amy Marcos, na mabulok ng tuluyan. Siguradong mabubulok ka. Yung iyong political career, tutuldo ka namin. Yan ang tatandaan mo. At sigurado hindi ka man makakakuha ng support galing sa mga DDS kasi ang tingin sa iyo, manggagamit ka. Sa mga Marcos supporters, sinumpa ka na. Alangan man yung mga dilawan, iboto ka. May sariling kandidato yung mga dilawan. You see, good luck to you sa May 12 elections. Tama ba mga kababayan?